Umaga sa inyong lahat. Nagpatawag kami ng press con ngayong araw dahil sa pumuputok na mga alingas-ngas ng pagtatakip ng gobyerno sa investigasyon tungkol sa korupsyon. Lumalabas yung klarong manipulasyon para pagtakpan o i-manage yung takbo ng investigasyon hinggil sa korupsyon. Litaw dyan ang itinago ng gobyerno ang investigasyon sa partisipasyon ng ating mga mamayan. Ayaw nila maging transparent at sila lamang ang gusto makaalam ng investigasyon. Pangalawa, yung binuong independent Commission for Infrastructure ay hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint ng mga tao, siya rin ang nagbabudget ngayon. Hindi rin dininig yung panawagan na sana gawa ng batas ang pagkatayo ng isang investigating body. Kaya naka-cover o hindi agad kasali o exempted kaagad ang opisina ng Pangulo dahil siya ang nagbuo. Pangalawa, ito yung statement ni Azurin na parang katono nung kay Duterte na sumunod na lang kayo, makinig na lang kayo, huwag na kayo magprotesta. Hindi niya naisip na nung panahong hindi natin pinoprotesta ang tungkol sa budget saka sa flood control, naganap ang ganito kalaking mga nakawan. At dahil dyan, nandito kami para ipaalam sa publiko ang tindig ng bawat sektor na kumakatawan nandito sa harapan hinggil sa panawagan na dapat ay maging transparent ang investigasyon. Dapat isang totoong independent body mag-imbestiga at dapat ituloy ng mga mamayan ang pagpoprotesta. Pinatampok yan noong September 21 at nagtutuloy-tuloy. Dapat talaga na patampukin pa, pasiglahin pa para i-pressure ang gobyerno na maganap yung panawagan ng taong bayan na dapat talaga makulong lahat ng kasangkot, ibalik yung yamang ninakaw, at pangatlo, higit sa lahat, itingin ko, ay dapat matigil na yung korupsyon sa Pilipinas. At yan ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon para magpahayag ang bawat isa sa amin ng aming tindig sa nangyayaring manipulasyon o pagkatago ng investigasyon sa taong bayan. Maraming salamat po, Calyodi de Guzman, ng Partido Lakas ng Masa, President. Ang susunod naman po na magsasalita ay ang Presidente po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, si Attorney Luke Espiritu. Magandang umaga sa lahat at sa media na nandito ngayon. Sa amin, klaro yung script na lumalabas. Scripted. Gumawa ng ICI para doon na lahat ipagkasya sa so-called Independent Commission on Infrastructure. Lahat doon na ipagkasya. Yung mga investigasyon sa Kongreso, itigil na, at yun na rin ang naging linya ng House of Representatives. Itigil na daw ng House of Representatives ang investigasyon nila in deference to the ICI. At syempre, ganoon na rin ng Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, titigil na rin nila ang kanilang investigasyon, i-shoot lahat doon sa banga, doon sa ICI. So wala nang investigasyon sa Senate, wala na sa House of Representatives. Pagdating sa ICI, ano ang pinahayag? Wala daw, kahapon lang, wala daw public officials na natutukoy pa. Wala daw. So, pero meron silang sinasabi na maghahanda na sila ng napakadaming kaso. Dami. 15 to 20 cases. 15 to 20 cases out of sinasabi nilang 421 suspected or anomalous flood control projects flagged down.
Out of 8,000 flood control projects. 51 cases. At siyempre, kasabay na nun, para i-shoot lahat sa banga, doon sa ICI na yan, kasabay na yung panawagan ni Rodolfo Asurin, tumigil na kayo sa kakarali. Huwag na kayo mag-rally, kailangan ang accountability ay pinapanawagan, hindi sa rally, kundi sa institutional ayon sa kanya. Kailangan daw ng institutional action. So, isushoot nila sa lahat sa banga sa ICI, ang ICI ililimitahan ng investigasyon, tapos pwede na sila ulit mag-reset. Mag-reset na ang ating korap at kawatan na gobyerno. Meron na silang ilalaglag na mga sacrificial lamb, tuloy ang ligaya. Bakit tuloy ang ligaya? Kasi in the meantime, na tayo ngayon nananawagan ng panagutin lahat, tigil na yung korupsyon, in the meantime, tuloy pa rin ang lahat ng mga sistema ng korupsyon. Kamakailan lamang, sabi na ni Congressman Chel Jokno, sinabi niya, ayaw natin ng korupsyon. Dito nanggagaling ang korupsyon sa House of Representatives, sa budget process. Gawin nating zero ang unprogrammed funds. Sabay sabi ng mga kongresista, wag naman. Diba? Ayaw talaga nila itigil ang korupsyon. So meron pa rin mga unprogrammed funds kung saan nila gagawing source yan ng ibang klase or parallel budget process para meron pa rin silang insertion. Gustong itigil ang korupsyon pero wala pa rin anti-dynasty law. Wala pa rin. So lahat ng mga sinasabing institutional processes, Rodolfo Asurin, they have failed us. Ito dapat ang institutional changes or action na kailangan natin. Institutional action mula sa House na yung 2026 national budget ay walang korupsyon. Ayaw ba rin ninyong tanggalin ang unprogrammed funds? Institutional action, gusto nyo? Dapat ang ating buong Kongreso magpasa na ng anti-dynasty law dahil ang pinakaugat niyan ay ang mga pamamayagpag ng dynasty kung saan sistema na ang korupsyon, pero wala pa rin institutional action doon. So maliwanag na itong ICI designed para hindi talaga alisin ang korupsyon, hindi talaga i-address ang roots ng korupsyon at hindi parusahan lahat, kundi magmumukang parang cosmetic solution kung saan ipipresenta nila ang pagpapakulong at pagkakaso sa mga sacrificial lambs, parang ito ay PDAP Scandal 2.0 na tandaan nyo, iisa lang ang nakulong. Si Janet Lim Napoles lang ang nakulong. Parang ang corruption baga ay ginagawa lang ng mga private individuals na nangungurap ng mga public officials, pero ang public officials walang nakukulong. So hindi yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Dapat magtuloy ang protesta. Dahil kung nagpatali tayo ng kamay sa mga sinasabi ni Rodolfo Asurin ng institutional action na wala namang institutional action, if at all we have failed institutions taken hostage by our dynasty, kung walang public pressure, walang protesta, walang direktang intervensyon sa taong bayan, mahuhulog lang tayo sa mga malasarswela na peking mga pag-address dito sa issue ng korupsyon. Tuloy at dapat manawagan na lawakan palalo. Imbis na limitahan ang direktang intervensyon ng taong bayan, dapat lawakan pa sa mismong proseso ng pag-iimbestiga. Hindi na tayo nagtitiwala dyan sa ICI na yan na appointed ni Marcos, na under sa control ni Marcos, tanda natin yan ay appointed at created ng Executive Department. Lahat ng findings yan, lahat ng directions niyan ay galing kay Bongbong Marcos mismo. Siyempre, pagkaganyan, handicap na yan. Hindi yan tunay na independent. Ang mas importante dapat ngayong panawagan ay ang direktang intervensyon na mula sa rally, oo, pero kailangan pang iangat. Dapat magkaroon tayo ng People's Tribunal. Direktang intervensyon ng taong bayan doon mismo sa pagpapapanagot sa lahat. Hindi yung mga peking, mga solusyon ni Marcos na mga ICI na yan kung saan lahat tayo sinushoot sa banga. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Luke. Ang susunod naman po natin tagapagsalita ay si Milo Baswell, nagre-representa ng SPARC o ng mga kabataan. Magandang umaga po sa media, no? So, natuntun na ni Nakan Leo D tsaka ni Ka Luke yung mga issue natin with regard to transparency doon sa ICI at doon sa mga continuing investigations sa House of Representatives and Senate and yung failure nito para tuluyang mapanagot, maimbestiga yung mga kurakot sa gobyerno.
over the past few weeks, nakita natin yung mga kabataan, yung mga estudyante sa mga malalaking pamantasan, kolehiyo sa ating bansa, nag-walk out na sila. Sumama na sila sa malawak na kilusan ng pagpoprotesta kontra sa katiwalian sa loob ng ating gobyerno. Nakita natin, libo-libo ang lumabas mula sa PUP, sa UE, sa Ateneo, sa UP, mga once in a lifetime, I would say, na opportunity ng kabataan na sumama sa demokratikong kilusan tungo sa panlipunang pagbabago. Pero we've seen over the past couple of days din na nag-fearmonger na ang ating gobyerno kontra sa mga kilusan na ito. Nakita natin, naglabas ng directive ang DepEd Manila warning of outbreak of influenza within NCR. As well as nagsuspend naman sa Laguna si Governor Aragones dahil daw may banta ng lindol. Una sa lahat, hindi mo mapepredict ang lindol. Hindi naman ganun kataas yung scientific advancement natin. Pero look at the context of why these things are being called out. Dahil lumalakas na ang tinig ng kabataan, lumalakas na yung tinig nila na sumama sa malakihang kilusan. At syempre, kapag nakita ng gobyerno na natathreaten na ang kanilang mga proseso, dahil halatang halata na sila mismo ang may gawa ng korupsyon sa loob ng gobyerno, they will do everything in their power to stop that kind of action. Naniniwala kami na dapat pa ring ipagpatuloy ng kabataan kasama ng malawak na hanay ng batayang sektor at ng manggagawa na ituloy yung laban kontra sa katiwalian. But we cannot allow that these kinds of actions are being prohibited simply because it is against the convenience of those who are currently in power. Yung kabataan po, hindi sila mangmang. Pinag-aaral sila ng mga magulang nila, ng mga mahal sa buhay nila. Libo-libong piso yung pinagbabayad sa tuition. Kaya hindi lang pwedeng sabihin na bawiin yun dahil ayaw nyo na mawala yung corruption na kayo mismo ang nakikinabang. Kaya kasama ang hanay ng kabataan sa panawagan ng ating buong kilusan dito sa Artikulo 11 na isulong na ang isang truly independent fact-finding body with regard to the investigation, isang People's Tribunal. Kung ano man ang ating pag-agrihan sa mga susunod na araw, ay palakasin natin ito. Kasi nakita natin, Sarsuela nga ang ginagawang investigasyon. Yung mga panawagan for snap election, hindi yon tunay na accountability dahil hahayaan lang nilang mapalaya ulit yung pare-parehong politiko. Hindi naman kinuha yung yaman nila. Who's to say, hindi na sila mananalo ulit sa election na yun, di ba? So what we are calling for here is true people-centered governance. Hindi lang siya investigasyon ng pare-parehong tao kasi maghahanap lang sila ng scapegoat para tuloy-tuloy hayahay lang yung buhay nila habang naghihirap, nababaha, namamatay yung taong bayan. Yung kabataan, alam na yan. Kaya lalabas at lalabas kami sa mga darating na Biyernes, sa mga darating na kilusang masa, saan man sa buong bansa, and syempre, all the way to November 30, kung saan makikiisa tayo sa malawak na kilusan. So we must defy the fear-mongering that is being done within and outside the government to stop our collective action, and we must move forward with the rest of the mass movement so that we can put a stop to corruption once and for all, as well as the where corruption comes from, the rule of dynasties, the rule of elites, the rule of big business and capital, and the rule of exploitation that causes corruption to be as rampant in society in the first place. Maraming salamat po. Okay. Alright. Thank you so much, Milo. Ang susunod po naman na magsasalita, magbibigay ng kanilang pahayag ay si Pete Pinlac from Workers Challenge. Magandang umaga po. Nasa sistema sa Pilipinas ang korupsyon. Si Presidente Marcos ba, sinoli niya na yung 203 billion na pinababalik sa kanya ng Supreme Court? Nung panahon ni Napoles, hinihigaan sa bathtub ang pera. Kaya lang galit na galit lahat ngayon at mainit na mainit ang ulo, kinakaskas sa mukha natin ang korupsyon ngayon. Dahil sa social media, kitang-kita ng lahat. No? Habang yung ibang mamamayan, lalo ng manggagawa, halos hindi makabili ng payong sa gitna ng unos ng bagyo, merong tauhan ng mga korap na bibili ng Rolls Royce para lang sa payong. Nakakainsulto, mahapdi sa paningin ng mga manggagawa na kumakain ang mga anak ng korap ng 759,000 isang kainan. Samantalang ang manggagawa, sinasabihan ng gobyerno, yung 21 pesos, buhay ka na dapat dun.
sa isang meal. Mahapdi sa mata. Kaya ngayong galit na ang lahat. Pag manggagawa ang nagkamali, sa isang malaking airlines, nagnakaw ng tornilyo, tinanggal sa trabaho manggagawa, nasira ang buhay niya, pati ang kanyang pamilya. Sa ibang malalaking kumpanya, halagang libo, natatanggal sa trabaho, yung iba kinakasuhan pa sa labas upang makulong. Dito, anong sagot ng gobyerno? Investigasyon. Investigasyon ng nag-iimbestigang walang kapangyarihan ni hindi niya kayang magpa-contempt kay Saldico kung hindi pupunta sa investigasyon. Kaya anong pinapakita nito? Pakitang tao lang to mga kapatid. Pampahupa lang. Tubig sa nag-aapoy na galit ng mamamayan. Hindi tayo dapat magpadala dyan. Dapat maintindihan natin to. Ang panawagan natin dito, managot. Pero para makaabot doon, kailangan yung paiiraling sistema sa pagpapanagot ay tunay na demokratiko. Ang mga magdidesisyon mula sa mamamayan, hindi mula doon sa uri ng mga pinaparusahan. Gugustuhin mo ba yung kauri mo, sasaktan mo? Gugustuhin mo mabago yung sistema kung saan ang sarap-sarap ng buhay mo? Tanggalin lahat yan. Palitan ng mga representante ng mga manggagawa ang mag-iimbestigasyon at magdidesisyon. Iahapag sa tao ang desisyon na yan at ang tao ang magsasabi kung anong parusa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, lalo na sa hanay ng Workers' Challenge, wala kaming tiwala dyan sa mga pinapatawag na mga investigasyon na yan. O, dadalhin mo sa Kongreso, tapos mag-aaway-away sila kunwari para walang mangyari. Wala silang pananagutan. Tapos, anong gagawin dyan? O, tingnan nyo, abangan nyo to, mangyayari to. O, may pananagutin. Hindi na makakatakbo. Pero pwede mag-appeal. Kagaya ni Marcos. Kaya nga hanggang ngayon, hindi siya nagbabayad ng 203 billion na pinababayad sa kanya. Naka-appeal eh. O ngayon may mananagot. Kagaya ni Romualdez, kagaya ni Nico. Yung bilyon-bilyon nilang ninakaw, itataya nila. Kung sino ang popular sa darating na eleksyon, mananalo yun, ipapardon sila. Tapos, nakita na natin yan eh. Diba naman? Kaya nananawagan kami sa mamamayan, matuto tayo. Daanin natin sa ating sariling lakas sapagkat ang katubusan ng mga manggagawa at mamamayan sa kinasasadlakan niya ngayong kahirapan at pagkalunod sa korupsyon ay nasa kanya mismong mga kamay. Salamat po.